subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga informasyon. Info Sentrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum.
May na nakita ka barangay 8 minutos na nakalabay alas 2 maupay nga halag. Welcome haton taramdan info sentrum. Atipen pumida ito na iyo ka hampang Hunyo 24 yan na. Wednesday na. Kapag natin di Master Control Engineer Alcuin, Transmitter Chief Tig Joey. Pinagiton supervision ni Ate Ruth nga da kami hiton ka alas 3 ha. Ubdi kami niyo samtang naka-siesta kamo yan na. Sana all na pahuway. Kumusta na maaring madaga ang hagawas? Halo yung cloudy, ito na aton kalangitan, pero ito na dangga, yan ang mga oras, naabutin 41 degrees Celsius, maigugad kapapaso hagawas ba? Cloudy ito na panahon, pero madangga ito na pag-abat. Bisan gadiri full blasting Mr. Sun, pero ito na kamapaso ba? Super no, didiha aton syudad dito na Borongan. Kumusta man ito na panahon na haiyo dapit, hain ka man himumutang yan na sangkay. Matutunod ni Mr. Sun mga alas 6 sa 4 unina ito na kilup kaninahan aga sumirak alas 5:16. Medyo haruhala ba iton kamalamrag kay nga da pa hiton ka alas 6 sa 4. Alas sige man ito ni imo ginabubuhat tayo na nakasyesta ka man or adaha iyo trabahoan pan publiko nga na private nga trabaho. Ubdi kami niyo nga Engineer Alcuin para naman masaidan kamo hiton latest diniha aton dapit syudad hiton Borongan nga dinhi gihapon palibot hiton aton rehiyon. Alright, so kaninahan na aga damo na nato talakay ito na nagpapabilin lagi hapon nga mapasong nga ginerestoryahan adto na nahitabo nga makarimadima nga insidente dito naman San Jose National High School syudad dito na Tacloban sa liit diniha mga eskwelahan dirila diniha ato na dapit in mahugot ito na seguridad nga ginapapatuman police visibility di dahito na mga eskwelahan nga magpapadayon daw gud ini para yan ang bugos nga school year or academic year 2026 to 2027. Alright, so antes ito na mga info beats para yan na nga club. Adi anay silingan natin ito na pahibaro, ito na Isamelco kay Friday nga na Saturday, pero haliputay la. Salamat kanan NGCP sked power interruption ini. Halipot lang nga oras mga 30 minutes lang between 6 a.m. to 7 a.m. hiton na Biyernes sa Hunyo 26 para inihiton isolation and another 30 minutes between 5 p.m. to 6 p.m. So ganganihin nga mga kabubutngaan or didala hiton between 6 to 7 ngan 5 to 6 usually diri nga ni ini naabot in 30 minutos kay apektado kita hini ito na Borongan Substation, ito na San Julian to Llorente, nga na Taft Substation from Sulat, nga doon naman habong to ito na hipapad. So mapay nala kay halipot nga oras ito na waray kuryente. Bueno, kabarangay, tikangan na ilatag na adto na mga balita, impormasyon, samtang sigila ito na iyo naman litod-litod, dahil ito iyo ruwang.
kaupay nga terminolohiya ano anruwang an haluag nga sala oo nga mataghum adton na bagunito nga salug. Ang mga kaunahan may napabiti na bagunito nga salug an binanusan nga nagiblat naman nga mataghum nga giupay ano hulad ayan so gahini nga mga oras na hininumdum lakitahan na balayhan natin apoy hadto pa. Giupay siya sa hulad ay so gahini nga mga oras. Bueno, kabarangay, kakilop so gahini nga mga oras nagtitikang pala adton na pa nagkilop nga programa. Dida na mainihad ton launching han ICT projects para inihad ton digital nga serbisyo aton probinsya hiton sinirangan Samar kanan Department of Information and Communications Technology. Maupay nga kilip nga dakanda Engineer Rosales ito na aton Provincial Director ito na DICT Eastern Samar dumagpagod adto na mga bisita adto na ira naman Assistant Secretary hadton DICT ngan officer in charge at the same time hiton DICT Region 8 amuhi Attorney Melvin Carlo Barowa nakada ini ka kulup nga adlaw. Salit magrarayhak iton aton mga recipient hiton free wifi site sa bugos nga probinsya hiton sinirangan Samar kay pananglitan ko na yanain kumbaga na undang adto na serbisyo yan na ginwo-work out sa ring pamani Governor RV Ivardoni nag-request na hiya DICT para naman hiton kumbaga pagpapadayon hiton na programa damula ay napadamain hala daw ipakita natin dida Engineer Alcuin adton gindumara nga launching may dadida mga video clip mga haliputay adton eGov kiosk one-stop shop nga magamit na lakita hiton nga kiosk kaada inihimumutang dida naman Kapitolyo didi hiton lobby hiton new Capitol building ngan sugad man ini nga DTC ini nga Digital Training Center nga aada ini hiton new Capitol building. So pwede na kamo hini bumisita nga diha Kapitolyo para hiton na mga programa digital literacy, iton cyber hygiene, skills training pwede na naton maeksperiensyahan pinaagi hiton pagpahimulos hini naman nga proyekto nga igin lunsad, igin butang so diniha aton na probinsya hiton sinirangan Samar. So ipakita natin dida kakulup iton nga ginatambungan na magkalain-lain nga mga benepisyaryo aton dito nakita mostly mga magturutdo magkalain-lain nga mga iskuylahan habugos nga sinirangan Samar. So inihiya nga Digital Transformation Center aada ini na nakabutang labi ito na Eastern Samar Provincial Capital iton kiosk iton hiya adton eGov kiosk aada damahiton labi ngan ito naman nga DTC training maghahatag iton hin technical assistance para hito na mga local government unit mga empleyado hito na gobyerno pwede na kamo mga stakeholder may kalabutan hiton digital governance hito na cyber security awareness data management pati na ini nga pagtaga AI applications nga na iba pa nga moderno makabag-o amit hiya ito na yada kompleto hiya may dayton hiya 30 nga laptop nga pwede magamit ini naman nga pagtaga eGov kiosk one-stop digital government service terminal ada iton 49 nga electronic services tikang hin 29 nga mga ahensya hito na gobyerno. Pwede natin ma-access ito ni irang mga serbisyo, pananglitan mapa-online ka hito ni NBI,
tikuha kahiton NBI record, kinahanglan ka man mag-appointment. So ganman PSA, kinahanglan ka naman kung tikuha kahiton mga vital documents, mapa-appointment ka naman. Pwede ka na didaan o gumamit. Labi na kung waray natin mga connection. Kay kinahanglan maitkon iton imo cellphone, waray naman im data, or waray nim wifi di ka nakakonect. So pwede ka na bumisita nga di naman Kapitolyo. User friendly nga pwede bisan na diri mga teki or limitado iton hibabruan pagtaga moderno nga teknolohiya. Kasumpay hini sige daw Engineer RV ngan Alcuin aton ipabati an kaparti hanagyan na pamahayag ni Governor RV Ivardoni nagkakilip nga launching ICT projects iton DICT. So adi Governor RV. Asik Melvin Baroa, asik ba? Yung subscription niya na, tigdaan mo lang last year na naging parang 2 months, 3 months subscription. At least yan manurenew for 12 months. Diba? So, whole year subscription na hiya. No? Na, siyempre nagpapasalamat kita. Papasalamat kita, naghatag kami yung letter of request for the extension nito natin mga internet units para mga eskwelahan na natin mga barangay. Nga di ba pa natin yung mga center na makakakuha yung mga Wi-Fi, nakakuha yung Wi-Fi sites na naglabay nga tuig doon, na maririn nyo na kami. No? So, parang natin ito na DICT, no? For accepting the request for extension. Maarama ba siya talaga ito primero nga problema natin. Kaya siya ito programa, no? At makapaghatag Wi-Fi para Pero siguro ang gusto ko magpadayon, na mensahe kita damuan mga probinsya, damuan mga lugar, na dauswag dara kay may daira access, internet, Wi-Fi, and other technological advancements. Diba? Maaram naman ka mo kung ano na ang sitwasyon, yan na, kung di ka maaram gumamit yung teknolohiya, medyo, nalulugi ka na. Diba? So, kinahanglan para makiangay kita yung panahon, dapat nakikisabay liwan din natin probinsya. Hindi nga mga advancement. Kaya nagpapasalamat ako. May daan natin kiosk, e-golf kiosk. Nga din habungos nga Region 8. Higit na pala may ada na e-golf kiosk nga province. Diba? Imagine iyo. No? Lumig pa natin iba natin yung mga kapitbahay, no? Din Region 8. Pero siguro di mag-iiha, magkakamay-ada, liwatan iba natin yung mga provincial governments. Din Eastern Visayas. Damuhan natin actually na pagagamiton, hindi nga e-golf kiosk. Damo kasi napakiana, bisa nita akong Facebook page or Facebook page na Eastern Samar Information Office. Nagpapakayana hirahan mga services at mga serbisyo na tingkat na national government agencies. Siyempre, hindi naman pwede na pabayaan na natin hira. Bisan diri kita national government agencies, kinahanglan nga mabuligan natin para makakuha hirahan serbisyo tingkat na gobyerno. Na at least yan papasalamat ako, no? Ito natin na e-golf kiosk, dapat iya mga features. Nagamit ko na pag-launch na fiber optic line, Tacloban. Para mga last year pa. Hanapon mag-testing, napabilib din ako Kasi, locally produced yung yung AI na ginagamit ditong e-golf kiosk. And, maaram ako diri dapat mga tao techie. May ada mga diri talaga techie, di talaga maaram gumamit. Pero, bisan magwaray kahaiya, nakakapag-translate pa no? Kumaga, maintindihan ka niya, no? So, I think it's a very, user-friendly, no? Na kiosk na magagamit bisan ni Info.
no? Bisan di ka maarang gumamit itong teknolohiya, or bisan maarang ka, at least may naniyong magagamit. Although, magigets ko rin, medyo harayo nga ito na Kapitolyo, di pa ha Borongan, kung di rin ka mo taga-dinhin, di ba, mapapabiyahe pa ka mo, no? Pero we'll find ways kung paano natin ma-access, no, na pwedeng maybe virtually or what, na magagamit niyo mga applications din here. Pero I think there's an application that you can download, eGov app. I think halos lahat ng meron nito ng kiosk is also available in the app. Except na lang, I think, ang special services of the LGUs. No? Pero halos katanan na ito na ito natin eGov app. No? Ang mga aanhehan eGov kiosk na. And also, may na natin BPC. Higita na ang caretaker, hindi na mga laptop units. Kaya na 30 laptop units. So, ang bubuhatan ng provincial government, mag-set up kita in area na digital training center natin para ito natin laptop units magagamit ng mga agencies niya karuyang magpa-train. Tapos ito natin mga trainer taga DICT. So, pananglilan, teachers, sabihin natin, galing sa Taft National High School. Tapos, at ang mga teachers, kinangalan nira yung training para yung application. Kasi hindi pa hira maara. Gumamit. Pwede hira magsarin. Itong school head. Or district head. Sa sarin hira ha, provincial government. Pwede ba mahuraman, BTC, ang Digital Training Center natin, magpapaschedule kami para matrain kami DICT. Tapos, pag ma-schedule na, pwede na gamitin. And certified itong iyo training na magagamit, di ba? Kasi, ang magte-train na iyo, mga experts ka, hindi ka na DICT. No? So, at least na natin magagamit. Hindi rin lahiya para natin mga DepEd personnel. No? Pwede liwat gamitin ito natin mga public officials. Pwede natin mga LGUs, pwede natin mga BLGUs, kung karuyag niyo magpa-train DICT. I think crucial hiya kay labi na yan ang panahon, no? Kinahanglan talaga literate kita technology. Yun talaga yung patutunguhan at direksyon ng mundo natin. It's all about technology now. So, para di kita mapalugi, di ba, magagamit na natin yun itong DPC. And papasalamat talaga ako may daan natin. Di rin ang tanan niya LGUs nakakakuha yung mga sugarin. No? Darahan, pagbuling itong DICT haton. So, di ka na hapon ang provincial government, dakoy naman pasasalamat ko. Pasasalamat haiyo na natin mga makakarawatin free wifi renewal. Pasalamat naman sa DICT, no? Para hindi nga inisyatibo para haapon. Dakoy hindi nga nabulig haapon, and this is a big help ASEC, kasi marami talagang matutulungan to. No? I know some might not admit to it, pero marami pa rin hindi talaga marunong gumamit ng laptop, marunong gumamit ng technology. So I think this is a big push, not just for the province of Eastern Samars, but to every Estehano. No? And hopefully, mas marami pa yung mga partnerships natin in the future na hindi lang tayo titigil dito, pero mas nadami pa. No? I know that our schools, hindi pa to lahat nabigyan. I think there are only 300 schools na nabigyan. And I'm sure that 300 is not even half of the schools of the province. Diba? So, kulang pa tayo sa mga schools. Sa mga barangays naman, halos ang mga tinagadlaan, mga accessible, no? At mga diri car line or medyo sinusulod, na mas nanginginahanglan supposedly para hindi nga access, hirapaan, hindi pa nakakuha. So hopefully, eventually, pag makakuha pa kita yung pondo, no, sana mapondohan pa, mapabuling kita natin mga boses sa national government, no, para mapondohan. Ito natin, mga pa-wifi para sa mga barangay at saka sa mga eskwelahan. Kasi kailangan na talaga natin ngayon na panahon na to, no, ang ganitong access. Again, salamat sa inyo. Sana maalagaan nyo yung mga unit na nandyan. Kung meron namang problema, para nag-set up ng help desk ang DICT, no? Para meron na kayong
mababatuhan ng problema. Pero anyway, again, salamat tayo. And salamat Liwan, at the ICT and to the other stakeholders present today. Salamat yan mo may nga kulong kayo. Thank you po. Alright, so amatuan na haliputay nung mensahe ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni. Dida naman hadton launching han DICT project kakilip nga adlaw. So super pasalamat Governor R.V. nga naman ha DICT nga hikitain recipient hin damo nga mga IT projects. Pero na-mention ni por lo menos nasa ring higog mga more or less 300 nga mga free wifi sites sa magkaiba-ibang eskwelahan, almost 300. Pero diri pa kuno ini sapat pa kay adto nga ihap is only about half la hiton na total nga kadamo hiton na mga eskwelahan dinhi aton na probinsya. Ang mga barangay daman, mga barangay hall, ginbutangan ngan pagmamalakakadtuon pa bisan ito na mga gig harayui nga mga kabaranggayan. So adto na uba naman nga nahuman na or diri na yan na nagana, so under process para hiton renewal hiton connection hadton na wifi. So may danagudhin daw hinigi na pasang request ti Governor RV. So mahibabalik ini kay kuan lang ngayon ini mga almost 1 year iton validity halimbawa mabutangan in free wifi. So ire-renew na daman hiton DICT. Pero maupay na iton kay yana nagpatapod nga another renewal hahatag hiton gobyerno. Iton government nabayad. Amadto an nakuha natin nga info balita anay may dakita dida haliputay daman nga clip kay nagkamay-ada inihin higayon nga makaistoryan han media attorney Melvin Carlo Baroa iton DICT Assistant Secretary ngan officer in charge hiton Region 8 OIC Regional Director adino haliputay la ini mga 2 minutes RD Attorney Melvin Carlo Baroa adi aton pamatian. So, representing the ICT naman po, I am Attorney Melvin Baroa. You may call me Bob, mas madali pong maalala. I am the Assistant Secretary for Procurement, Planning, and Finance. Tama ba yun? Parang OAS pa. But I am also currently the OIC Regional Director for Region 8. Here with us today is the Assistant Regional Director for Region 8, Attorney Lovely, and of course, one of the former TODs and one of the recommended RDs, Engineer Dante Rosales for Region 8. So, thank you po sa pagbati po sa amin, and we're hoping po na yung event po namin we could one, educate po yung mga taga-Region 8 po on how to properly use our free Wi-Fi spots. We're currently in the process of announcing them and upscaling them. And two, also give them a background kasi may DPC rin po tayo, so there are equipment which are meant for our stakeholders para po kung kulang po sila ng ICT equipment to utilize this free Wi-Fi, may magagamit rin po sila. And of course, they have a safe space for our upscaling measures. Marami po kasi kaming training sa DICT which we can also share with the people of Eastern Samar. And third, we have an eGov kiosk. Isang primary pushes rin po ito ni Engineer Dante dahil siya rin po ang concurrent head namin for eGov. eGov is one of the leading applications po natin ngayon, produced and developed by the government. It seeks to digitize a lot of government processes. So, localized version lang po ang eGov kiosk. So, if there are internal processes or local processes na gusto nyo pong ipasuyo sa DICT para po mas maramdaman ng taong bayan po natin, that's one way of doing it. Sa programming factor naman po, tutulong po kami. So, that's all po. Maybe we can open ourselves to make any inquiries from the team po. Alright, so amo to Attorney Baroa. So from Central Office,
lugsong hiya nga din no kay wala pa kasi iton full-fledged nga regional director. So hiya iton officer in charge. 33 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2 kadugangan nga mga impormasyon na balita aton ipapahat kataliwan lahading pahinumdom. Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Edpen Bumida, the voice of information. Info Centrum. Info Centrum. Balik kita no, aton taramdan na Info Centrum, 35 minutos na nakalabay alas 2. May dahil mga nagpapakianakan atipen kung nagtikang na ba aton klasehan ESO College of Medicine para yan na naman nga academic year 2026-2027. Dengan ba kuno ini atipenhan pagbalik klasehan regular nga mga estudyante ha ESO, di ba Monday balik eskwela na nga nadidahan amon interview nga dakanda Dr. June Agda. We speaking of Dr. June Agda nga danalahian next week June 30 kay magre-retiro na Sir June. Diri na talaga mapahawid kay tinup-tup talaga ang 65 Sir June. Maupay nga kalapa Sir June iton VP for Academic Affairs iton ESO Eastern Samar State University. Nabaroan natin nga same lagi han modality ba adton pag-eskwela haton aton mga student ESO alas 6 ton aga, shifting lagi hapon hira, although blended may dagi hapon mga online nga klase. Alas 6 nga dahiton ka alas 12 ngan ito na sa naman nga shift mga 1 PM nga hiton ka alas 6 hiton kulop. So may dakuntahan to na sa ring bangin mahibalik na hadton regular kon normal nga schedule, pero kay ongoing pa man iton pagkadto natin laro last week padayon pa iton pagtikang hit construction mga building at doon may da kasi mga diri na talaga hiya in ini pag-ieskwelahan to nga mga department iton College of Engineering iton education bisan nga niton administration building anina atubangan ba hiton ESO bisan hira surgeon dida kasi adton ira adton ira opisina adto hira nag-office to iton iba hiton Kanuktan Hall, so gin-divide didto nga hinimo daman adto hiya pira nga mga classrooms.
So kaurugan amol agi hapon ito ang shift pero aton laging tatagan doon subay hadton aton na nakuha nga impormasyon na balita hiton Agosto pa tentative nga sked pag opisyal nga pag start hiton classes on August 10. Ayan, para masaydan kita ha oras nga 38 minutos na ang nakalabay alas 2 waray tapay ni pabati kay anaton na nanigin play aton recorded interview kan Sir Jun Agda. Di naman ang usa hiton technical working group hiton ESO College of Medicine hi Mr. Deo Bartolome Nicart amo inaglaygay hadton kaandaman. All systems go na iton ESO College of Medicine para hiton pag-abri hati arabot nga bulan hiton Agosto. Adi aton pamatian. First of all, we're grateful po sa naging decision po ng SHED, Commission and Bank for granting Eastern Samar State University the permit po na makapag-operate na po yung College of Medicine. So in line po dito, nais po namin ipaalam sa lahat yung mga qualifications for interested na applicants to the College of Medicine. So unang-una po, he or she must be a natural-born Filipino citizen, must have completed either a Bachelor of Arts or Bachelor of Science degree. So kahit anong kurso po yung kinuha. And must not have no failure on science subjects of 8 or more units. And then, pinaka-importante, must have taken the National Medical Aptitude Admission Test not more than 2 years from the time of admission. So dapat within the 2 years, the past 2 years, with a score not lower than 40th percentile. So yung cutoff po is 40%. And must sign a return service agreement which can only be executed in the province of Eastern Samar. So lahat po ng magiging students ng Eastern Samar State University College of Medicine, once accepted na po sa college, ay dapat pumirma ng RSA na dito lamang sa Eastern Samar pwedeng i-execute. And for the documentary requirements, you can get po yung application form sa office ng Vice President of Academic Affairs. So you need to submit the application form, PSA, birth certificate, yung authenticated original copy ng TOR, and photocopy of diploma showing the Bachelor of Arts or Bachelor of Science degree na na-earn. And then yung original and photocopy ng NMAT result. Certificate of good moral character issued by the previously attended school. Tapos ID picture na passport size, same po yung sinasubmit sa civil service. And yung may mga DUST scholarship, of course, you need your DUST clearance. And the plan is for the school year, for the first semester, makapag-start sana by August 10. Yun po yung tentative na plan. And we are accepting po mga applicants. Starting po today, pwede na po silang pumunta dito sa ESU. They can inquire for the requirements, get the application form. They can submit if meron na sila, if kumpleto na. And we can start processing po and ma-schedule na po sila for interview. Basta importante lang po na yung cut-off score ng NMAT is more than 40%. For interested po na mga applicants, merong scholarship. So may yung si Governor RV Ivardone, the province is sponsoring po 10 students para sa College of Medicine. And there are other municipalities. In fact, yung may dolong nga, siguro 2 months ago, they were calling na for aspirants para ma-screen na nila yung gustong mag-apply for the College of Medicine. And other LGUs also have their scholarship. So we are in close coordination with the municipalities para sa mga ipapadala nilang mga scholars.
ano pa? For the tuition fee po, yung tuition fee is around 40 to 41 per sem plus other fees. So, total po siya ng around 49, almost 50,000 per sem. So, this is significantly less po compared sa other college or medical schools in other regions or other provinces. So, kasi yung for example, sa Cebu, around 100 plus, 120 yung tuition per sem. So, ESU nasa 50,000 lang. So, makakasave talaga yung mga students and parents na gustong magpa-aral ng kanilang mga anak. So, that's why also here in ESU, kailangan may RSA. Kasi we are a state university. Yun po yung pinupush namin na yung mga magtatapos sa College of Medicine will be serving the province. That's why mababa lang yung tuition. For the return service agreement po, it's up to the LGU na nag-sponsor kung ano po yung term nila, yung conditions nila for sponsoring the student. As long as they have to serve sa province. I think yung mga sa sponsored ng LGU, they will be serving in their local na municipality. For those sponsored by the provincial government, they will be serving in any municipality within the province. So for our base hospital po, we have a memorandum of agreement with Eastern Visayas Medical Center. So yung mga students po natin who will be reaching 4th year during clinical clerkship, they will be rotating po sa EVMC. So sila po yung partner natin sa ating College of Medicine. Faculty naman po, we have 23 full-time na mga faculty members. So this is more than the minimum requirement na ina-ask ng CHED. Kasi yung CHED is, yung sa CMO is at least 20 na full-time. And on top of that, meron din tayong mga professorial lecturers or mga part-time. So we have at least 9 na nag-sign ng contract who are willing to be professorial lecturers ng college. The Dean is Dr. Maria Luisita K. Caturza. She is a seasoned academician from Cebu with, I think, over almost 30 years of experience teaching in medical school. So, naging associate dean na po siya sa other medical school, department head. So, qualified po talaga siya maging dean ng ating College of Medicine. And we are thankful for her commitment na pumunta dito sa Eastern Samar to help ESU na makapag-start ng College of Medicine. During the on-site validation, siguro masasabi namin na isa sa mga parang smooth sailing lang yung validation yung sa physical plant namin because we have 2 buildings na ready na for the College of Medicine. So we have a separate building for the laboratory, a separate building for the lectures. So the medical science laboratory building, it houses the faculty rooms, the office dean, dean's office, and the simulation laboratories and laboratories for the basic sciences. Nandun rin yung anatomy lab, nandun yung plastinated cadaver namin and other mga models ng anatomy. And for the other building, located just at the back of the medical science laboratory building, naman po yung nandun? 4 classrooms, and then yung medical library, and then AVR. So, yung mga classrooms po namin are enough para sa targeted na students namin for the first, for the pioneering batch.
which is 50 students. Yun po yung tinatarget namin, around 40 to 50. And then kasya naman po yung classrooms namin, fully air-conditioned, mga bago yung upuan, may mga TV. So, ready po sa pag-uumpisa ng classes for the college. Alright, so ready na iton ESO College of Medicine kapag tikang iton klase tentative date is on August 10. So da mga salamat Mr. Deo Bartolome Nica. Alright, so medyo kinakapos na kita oras. Sige talaan ay may dapakita 11 minutos pa ug sa magalas sa 3. Pero igandam ta na para hito naton news update aton 11 minutes. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Hatran sa meter. Kabakyang naton didi Master Control, hi Engineer RV nga sugad man Engineer Mark. Ini atipen pumida otro na saring maupay nga kelup ngan God bless sa aton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kelup para aton news update. 10 minutos pa ug sa magala sa 3 sa aton balita lokal. DICT Gobyerno Probinsyal han Eastern Samar nang naglunsad din ICT project para inihan digital nga serbisyo. An detalye aton balikan ading aton report. Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Ginlunsad ang Department of Information and Communications Technology DICT Region Office 8 ngan Gobyerno Probinsyal han Eastern Samar ang seryehin digital governance initiatives nga nagtutuyo pagpauswag han serbisyo publiko, pinaagyan teknolohiya ngan pagpahaluag han internal connectivity habugos nga probinsya. Ginpangunahan ni Eastern Samar Governor Rap Vincent R.V. Ivardoni ngan DICT Assistant Secretary ngan Officer in Charge Regional Director Attorney Melvin Carlo Baroa ang paglunsad ng mga proyekto didha Provincial Capital Gym, Haborangan City, Hunyo 23. Lakipan mga ginlunsad ang Digital Transformation Center DTC nga ibubutang halabihan Eastern Samar Provincial Capital. Sumalaha DICT ang sentro magiging hub para han digital innovation, technology adoption, capacity building programs ngan e-governance initiatives sa probinsya. Kabayin hinihan Tech for ED o Technology for Education, Employment, Entrepreneurship nga Economic Development Program nga nagtutuyo pagpahaluag ang akses sa teknolohiya, digital skills training ngan ICT-enabled services para ha publiko. Maghatag liwat ang DTC hin mga training and technical assistance para ha mga local government unit, empleyado han gobyerno nga iba pa nga stakeholders, may kalabutan ha digital governance, cyber security awareness, data management, artificial intelligence applications ngan iba pa nga moderno nga teknolohiya. Ginlunsad liwat ang eGov kiosk usa nga one-stop digital government service terminal nga nagahatag hin mas madagmit ngan mas masayon nga akses hamag kaiba-iba nga serbisyo han gobyerno. May ada hini electronic services tikang ha mga ensyan gobyerno lakipan PSA, PRC, NBI, PNP, BFP, Marina, BIROA, DMW, LTO ngan iba pa. May dalawat hini talkbot and voice assist technologies base mabuligan ang mga gumagamit labin adton may limitadong hibabruan ha digital platforms. Ang eGov kiosk nga iginbutang nga provincial capital amon ikaduha nga site sa Eastern Samar, kasunod han una nga igin-instalar Haborangan City Hall. Kabahin gihapon han programa ang ceremonial activation han 629 free public Wi-Fi sites habugos nga Eastern Samar, hailorom han free public internet access program han DICT. Ang libre nga internet service inakabutang ha mga eskwelahan, opisinahan gobyerno, hospital, health
Center, Terminal, Parke, Library, nga di pa nga pampubliko nga lugar. Gintala kay luwat ang paling QR pinaagyan representantehan Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang programa nagtutuyo pagpasaranghan cashless transactions, pinaagyan QR code payments, ha mga merkado nga iba pa nga mga establishmento. Sumala DICT ang pagpahaluag ang internet connectivity, makakabulig ha pagminus ang digital divide, ngan maghahatag ha mga komunidad hinmas maupay nga akses sa online learning resources, digital government services, komunikasyon, nga iba pa nga online tools nga importante pag-asenso han ekonomiya. Haya mensahe ginawag ni Governor Ivardoni ang katawhan nga makidagan ha pag-uswag han teknolohiya agud diri mahibayaan ngan mas mapahirani ang serbisyo ang gobyerno adto ha publiko. Samtang iginsumat ni Baroa nga labot lan paghatag in internet connectivity, nakatutok liwat ang DICT paghatag in digital skills training, cyber hygiene awareness, social marketing, paggamit in digital tools ug Canva ngan iba pa nga programa nga makakabulig ha pagpauswag ang ekonomiya ngan pakabuhihan katawhan. Hamensahe ni Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales nga ginbasa tun iya representante hi Congressional District Officer Vivian Alvarez gintagan doon nga digital transformation diri la mahitungod ha teknolohiya kundi ha pagpauswag han kinabuhihan katawhan paghataghin mga oportunidad ngan paghimo hin mas maupay nga kabubwason. Lakiphan mga naghataghin mensahe pagsuporta ira Eastern Samar Vice Governor Maricar Sison Gotisan, DICT Eastern Samar Provincial Officer Engineer Dante Rosales, ngan iba pa nga mga leader han Eastern Samar. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Anato na oras, may dapakita 5 minutos paug sa magalas 3. Apan rehiyon nga na nasyonal nga balita, ginbisita naman ni DSWD Secretary Gatchalian, Secretary Rex Gatchalian, adton lamay han usahan mga biktima han insidente han panmusil San Jose National High School Tacloban City kanina ini Hunyo 24. Kanina na dapit tikaadlawoy agud ipadangat ang pagduyog na gobyerno nga hibaruan adto na panginginahanglan adto na binayaan nga pamilya. Sugad kabahin na padayon nga pagbulig na gobyerno nakahatag na adto na DSWD Field Office 8 hin inisyal nga pinansyal nga ayuda nga nagkakantidad hin por lo menos 130,000 pesos ngadto ini mga biktima nga naepektado nga mga pamilya pinaagi inihan assistance to individuals in crisis situation program kon AX. Ang ayuda nagtutuyo nga mabaton ang dayon nga mga panginginahanglan hana mga biktima nga naira mga pamilya katapos adton na makangirirhat nga insidente. Labot lahad ton pinansyal nga bulig naghatag liwat ang mga personnel han DSWD hin psychological first aid ngadto ini mga apektado agud mabuligan hira pag-atubang han emosyonal ngan psychological nga epekto hadton panhitabo. Upudhan psychosocial interventions adton inisyal nga counseling nga nasuporta pag susihan kahimtanghan mga biktima nga napagrekomendar para hadton dugang nga mental health ngan psychosocial services kun kinahanglanon. Padayon liwat ang koordinasyon han DSWD ang mga lokal nga gobyerno, Department of Education, mga otoridad panlawas ngan iba pa. Kasumpay hini ato na pamatian ang kaparte hanagin na pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Una na pinapunta ho ako ng ating Pangulo rito dahil nga the whole country ay in a shock sa nangyari. Nalulungkot hindi lang naman ang sambayan ng Tacloban kundi lahat tayo. No? Kasi hindi ito dapat nangyari at hindi ito nangyayari sa isang bansa katulad ng Pilipinas na a Christian country. So lahat kami, lalo ng ating Pangulo, kaya kami pinapunta ni Secretary Sani. Kahapon nandito si Secretary Sani. Una, alam natin na pagdating sa usapin ng mga minor de edad, nasa DSWD yan, kaya ako nandito. Pero bago natin pag-usapan yung mga saloobin ng lola ni Lawrence, ay pag-usapan muna natin yung assistance kasi may pinagdadaanan yung mga pamilya
Diba? Una, nung nangyari to, kaagad-agad nag-deploy tayo ng mga social workers natin. Pares na social workers sa bawat namatayan, and then may mga hospital social workers rin tayo. Kasi yung ganitong klaseng grief will take time. And hindi lang yung material, narinig nyo naman sinabi niya kanina hindi naman lang yung pera, na kakulangan ng pera yung magiging problema, kung hindi yung how to cope with the death. So yung mga social workers namin are equipped to do grief counseling, trauma counseling. Yan yung tinatawag na psychosocial intervention. At hindi kami bibitaw, nandun kami nung una, sabi nga niya, nauna yung mga tao na ng DSWD, yung mga red vest namin, at hindi rin kami bibitaw hanggang sa dulo. Then nauunawa namin, nag-uusap kami ni Sec Sunny na yung buong community, yung buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil wala kang anak doon. Everybody's worried sa nangyari. So we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community. Importante yun Pero siguro gusto ko rin samantalahin yung pagkakataon na manawagan in that healing process na ang dami na kasing lumalabas na iba't samot-saring mga kwento, mga posts sa social media na triggers or reignites the emotions. Minsan, may mga pictures na hindi na dapat sana pinopost na natatandaan, umuulit yung trauma It reactivates the trauma. And marami sa aming mga social workers, sabi nga, sana mapakiusapan natin yung general public na tulungan natin yung mga pamilya maghilom sa pamamagitan ng pagiging responsible natin sa pag-post ng mga pictures. Kasi it re-traumatizes the victims. Now, kanina narinig nyo malaking bahagi ng dalamhati ng pamilya ay yung sa usapin. Alright, so buwasi papadayon tayo ni nga naging pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na pagsiguro nga din ito na kustudiya ito ni ira ahensya, ito na departamento at ito na duha nga ang mga suspetsyado. Anaton oras, impunto 3:00, amod to ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, iniatipen na pumida para news update utro, maupay nga kulop. Mula sa pinakamalawak na